Ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos makamit ng Pilipinas ang kasarinlan ay pinagpasyahan ng mga Pilipino ang pagtatatag ng pamahalaang demokratiko. Dahil nagsisimula pa lamang ang pagsasaayos ng pagkabansa ay naharap ang Pilipinas sa mga hamon sa politika, ekonomiya, kultura at lipunan. Ang hamon sa politika. Ang Pilipinas ay nahaharap sa mga hamong politikal na nakakahadlang sa pag-unlad nito. Ang mga hamong ito ay nagsisilbing anino na nakakaapekto sa pang-ekonomiya hanggang sa pangkultural at panlipunang kalagayan nito. Ang demokratikong elitismo sa Pilipinas. Ang mga elite ay maliit na pangkat ng mga makapangyarihang tao na may angking yaman, pribilehiyo at kapangyarihan o kasanayang politikal. Sila ay nabibilang sa higit na nakatataas na antas ng lipunan. Noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, sila ay ang mga ilustrados. Mayaman, nakapag-aral, may kasanayan at kapangyarihan sa lipunan. Sila ang karaniwang namumuno sa pamahalaan kaya tinawag din silang demokratikong elite. At demokratikong elitismo ang tawag sa sistemang ito. Ang demokratikong elitismo sa Pilipinas ay tumutukoy sa konsentrasyon ng kapangyarihan at impluwensya sa kamay ng ilang mayayaman at may pinag-aralan sa kabila ng sinusunod na proseso at institusyong demokratiko. Ang dinastiyang politikal. Ayon sa mga historiador, ang political dynasty ay nagsimula noon pang panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa kanilang pagdating ay natuklasan nila na ang Pilipinas ay binubuo ng libu-libong pamayanan na pinamumunuan ng mga datu o raha. Upang masakop ang mga tao ng kapuluan, hiniling nila ang tulong ng mga datu. Itinatag ng mga Espanyol ang reduksyon na nakapailalim sa sentralisadong pamahalaan. Inalis nila ang mga barangay na pinamumunuan ng mga datu at hinimok ang mga taong naninirahan sa mga bayang tinatawag nilang kabesera at inalok sa mga datu ang posisyong gobernadorsilyo at kabesa de barangay ng mga lokal na pamahalaan. Dahil alam ng mga Espanyol kung paano makontrol ang populasyon, ay kailangan nilang mapasaya ang mga datu. Binigyan ng mga Espanyol ang mga datu ng katayuang prinsipalya o miyembro ng lokal na maharlika. Ang mga prinsipalya ay pinagkalooban ng pabahay sa tabi o harap ng simbahan na kinikilalang pangunahing lokasyon sa bawat pamayanan bilang tanda ng kanilang yaman at pagkakaroon ng prominenteng katayuan sa lipunan. Sa pagkakataong ito, ang mga gobernadorsilyo at kabesa de barangay na kinikilalang prinsipalya ang siyang nangasiwa sa pangongolekta ng tributo at namimili kung sino ang magkakaloob ng persahang paggawa sa pamayanan. Ang kaayusang ito ay mabilis na naging sanhi ng pang-aabuso. Ginamit ng maraming prinsipalya ang kanilang posisyon sa pangingikil, pananakot at paghingi ng sobrang kabayaran sa mga katutubong Pilipino. Bilang prinsipalya, sila ay may mga benepisyo at pribilehiyo. Ligtas sila sa pagbabayad ng buwis at tributo, at higit sa lahat ang katayuan o posisyon ng prinsipalya ay minamana kasama ang posisyon nito sa pamahalaan. Ito ang naging sanhi kung bakit naging napakamakapangyarihan, maimpluwensya at mayaman na mga politiko na nangasiwa sa malalawak na lupaing agrikultura sa bansa. Bagamat ang mga Espanyol ang naglatag ng pundasyon ng dinastiyang politikal sa bansa, ang mga Amerikano ang formal na nagpatupad nito. Batay sa mga babasahing isinulat ni Professor Roland Simbulan ng Universidad ng Pilipinas, ang dinastiyang politikal sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano. Sa panahon ng Amerikano pinasimulan ang halalan sa Pilipinas, kung saan ang mga prinsipalya lamang ang pinagkalooban ng karapatang bumoto at ang mga posisyon sa pamahalaan ay limitado lamang sa mga Amerikano at miyembro ng prinsipalya. Ito ang naging sanhi ng paglawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na Pilipino.
Natural na maganap ito sa dahilan na ang mga prinsipalya ay nasa posisyon lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang sistemang patronage. Sa sistemang patronage o padrino ay ang pagkakaloob ng pabor tulad ng pagtaas ng katungkulan o pagtatalaga sa pamahalaan ng isang kawani bunsod ng kaugnayan nito sa isang politiko. Ang individual na ito ay maaaring wala namang kakayahan o kwalifikasyon sa posisyon na ipinagkaloob dito. Dito pumapasok ang mga sistemang nepotismo at cronyism. Ang panahon ng diktadura sa Pilipinas ay tumutukoy sa panahon ng batas militar sa ilalim ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Idineklara ni Marcos ang batas militar noong 1972 at pinamahalaan ang bansa gamit ang autoritaryang pagkontrol hanggang 1986. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa Pilipinas. Sinuspindi ang saligang batas at pinawalang bisa ang lehislatura, at ang kapangyarihan ng bansa ay nalagay lamang sa kamay ni Marcos. Ito ay nauwi sa pagpigil ng mga karapatang sibil, karapatan sa pamamahayag at pagsalungat sa pamahalaan. Ang mga sumusunod ay naging hamon sa bansa noong panahon ng diktadura. Ang kawalan ng katatagang politikal, krisis pang-ekonomiya, at ang pagpapatatag ng kapangyarihan ng bansa. Nakilala ang 1986 snap presidential elections sa mga paratang na malawakang pandaraya o panloloko at pagmamanipula ng resulta ng halalan. Ang kasukdulan ng mga hamon ng diktadura ay tinapos ng EDSA People Power Revolution. Ito ay isang mapayapang revolusyon na sinamahan ng milyong Pilipino na sinuportahan ng mga kilalang opisyal ng militar na nakiisa sa pagtatapos ng rehimeng diktadura sa bansa. Ang pag-usbong ng mga kilusang komunista bunsod ng mga suliraning panlipunan. Ang Communist Party of the Philippines o CPP ay itinatag ni Jose Maria Sison ng samahang Marxist-Leninist. Ang CPP ay isang samahang komunista na layong matamo ang kapangyarihang mamuno sa Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyonaryong pag-aalsa. Itinatag ng CPP ang New People's Army o NPA na nagsimula ng pakikipaglabang gerilya laban sa rehimeng Marcos sa pamamagitan ng pataksil na pagpatay sa mga opisyal ng pamahalaan at pananambang sa mga tropa ng hukbong pambansa. Ito ay unti-unting lumakas noong 1970s hanggang 1980s at nagkaroon ng mga kasapi mula 350 noong 1971 na naging 20,000 noong mga huling taon ng 1980. Ang NPA ay lumaganap mula sa orihinal na base nito sa Hilagang Luzon hanggang sa iba pang mga pulo ng bansa, gayon din sa mga lungsod. Kung kaya't noong mga huling taon ng 1980s, ito ay naging pangunahing banta sa bagong halal na Pangulo ng bansa na si dating Pangulong Corazon Aquino dahil sa kanilang pagtanggi na makipagnegosasyon sa pamahalaan. Ang pagrerebelde ng mga pangkat na ito ay itinalaga ng pamahalaan bilang gawaing terorismo, bunsod ng marahas na mga paraan ng pakikipagsagupan nito sa pulisya at hukbong militar ng bansa. Karaniwang target ng CPP-NPA ang mga opisyal ng pamahalaan, militar, negosyante at iba pang kinikilala nilang kaaway. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng iba't ibang paraan upang malabanan ang terorismo. Ang Separatist Movement o Islamic Secessionist, ang pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang Moro Separatist Movement ay tumutukoy sa matagal na pakikipaglaban ng populasyong Muslim para sa kanilang pagsasarili. Ang katagang Moro ay tumutukoy sa mga pangkat etnikong Muslim na naninirahan sa Mindanao at kapuluan ng Sulu sa katimugan ng Pilipinas. Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga Tausug, Maguindanawon, Maranao at iba pang pangkat etniko na nananalig sa Islam. Ang issue tungkol sa mga Moro separatist ay nagsimula pa noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nang panahong ito ay matapang na nakipaglaban ang mga Moro sa mga Amerikano upang madepensahan ang kanilang lupain.
Nang pagkalooban ng kasarinlan ng Estados Unidos ang Pilipinas ay mariing sinalungat ng mga Moro ang pagsama ng kanilang lupain sa bansa. Ang pagsisikap ng mga Morong mapagkalooban ng pagsasarili ay nag-ugat sa hinaing nilang hindi pagkakapantay-pantay sa larangan ng pagmamay-ari ng kanilang lupain at diskriminasyong pangrelihiyon. Sa puntong ito ay lumitaw ang dalawang organisasyong separatist, ang Moro National Liberation Front at ang Moro Islamic Liberation Front. Ang Moro National Liberation Front o MNLF ay itinatag ni Nur Miswari noong 1972 na naghahangad na makapagtatag ng malayang estadong Islamic. Ang kahilingang ito ay hindi ipinagkaloob ni dating Pangulong Marcos at sa halip ay inalok ang samahan ng regional na otonomiya na tinanggihan ng samahan. Bunsod nito, ang pangkat ay nagpasimula ng serye ng pakikipaglaban at negosasyon sa pamahalaan. Ang negosasyon ay nauwi sa kasunduang Tripoli Agreement na ginanap sa Libya noong 1976. Sa negosasyong ito ay napagkasunduan ang tigil putukan sa magkabilang panig at pagkakaloob ng otonomiya sa ilang bahagi ng kapuluan sa Mindanao na binubuo ng mga lalawigang Muslim. Ito ay binubuo ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi na higit na kilalang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ang pangyayaring ito ay kinikilalang pambihirang pagtatagumpay sa panig ng pamahalaan dahil inasahang ito ay makapagtatatag ng kapayapaan sa rehiyon. Ngunit matapos ang paglagda sa kasunduang ito, marami sa miyembro at opisyal ng MNLF ang kumalas sa samahan. Ito ay humantong sa pagkakalikha ng MILF noong 1977, ngunit naging aktibo lamang noong 1984. Ang pakikipaglaban ng MILF sa pamahalaan ay nagdulot muli ng kawalan ng katatagan sa rehiyon mula 1984 hanggang 2013. Gayunpaman ay binago ng MILF ang kanilang hiling noong 2014 at inihayag nila ang higit na pakikipagkasunduang politikal sa halip na lubos na kalayaan. Sa pagkakataong ito ay tinanggap ng samahan ang alok ng pamahalaan ng pagtatalaga ng rehiyong autonomous sa katimugan ng bansa na tinawag na Bangsamoro. At noong 2018 ay ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas ang Bangsamoro Organic Law o Republic Act 1154. Ang batas na ito ang nagkaloob ng legal na balangkas para sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang issue sa West Philippine Sea. Isang malaking hamon na kinakarap ng bansa ay ang pag-angkin ng China sa kabuuan ng South China Sea kasama ang teritoryong nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ito ay nagsisilbing hamon kaugnay ng soberanyang teritoryo ng bansa sa dahilang ang controversial na 9-dash line na isinusulong ng China ay salungat sa angking teritoryong maritima ng bansa. Ang madalas na panghihimasok ng mga sasakyang pandagat ng China sa teritoryo ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mangingisdang Pilipino. Higit sa lahat, ang lumalalang pagtataboy ng mga Chinese maritime militia sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay patuloy na hamon sa pambansang seguridad. Ang issue ng korupsyon o katiwalian ay matagal nang balakid sa sinisikap na pagsasaayos ng pamamahala sa Pilipinas. Ayon sa isang pagsusuri noong 2022, lahat ng uri ng korupsyon mula sa simpleng panunuhol ay nagaganap sa bansa. Ang korupsyon ay tumutukoy sa pang-aabuso sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa isang individual para sa sariling kapakinabangan upang makuha ang minimithing bagay sa pamamagitan ng hindi patas na paraan. Ito ay may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng mga pinagkukunang yaman, impluwensya at otoridad ng mga individual o pangkat na karaniwang nasa posisyon na sumasaklaw sa pampubliko at pampribadong sektor. Ito rin ang nagiging sanhi ng kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kakayahan ng pamahalaan na makapagkaloob ng inaasahang kapakinabangang panlipunan at pang-ekonomiya. Noong February 2022 ay itinala ng Transparency International sa kanilang Corruption Perception Index ang Pilipinas sa posisyong pang-116 sa 180 na bansa. Sa score na 33 na tinatayang level ng korupsyon sa pampublikong sektor sa daigdig.
gamit ang eskalang 0 bilang highly corrupt at 100 bilang very clean. Ang korupsyon ay karaniwang nagaganap sa pamamagitan ng panunuhol upang makamit ang minimithi mula sa pamahalaan. Ang panunuhol o bribery ay nauuri sa active at passive na panunuhol. Active ang panunuhol kung tinanggap ng isang kawani ng gobyerno kapalit ng pagkuha ng isang proyekto ng pamahalaan. Ang pagpapabilis ng pagkakaloob ng hinihinging pondo. Pagkakaloob ng mahalagang kontrata mula sa pamahalaan, pagpapabilis ng proseso ng inspeksyon para sa lisensya, pinadali o pinababa ang buwis. Passive naman ang panunuhol kung tinanggap ng opisyal ng kumpanya para sa seguridad ng isang kriminal upang maganap ang pagnanakaw. Kung ang isang opisyal ay humingi ng kickback para makuha ang purchasing at procurement. Kung ang isang empleyado ay mas mabilis na naibigay ang isang serbisyo at produkto sa customer na nagbigay ng pera o regalo. At kung ang kontrata ng isang public bidder ng binibiling serbisyo o produkto ng pamahalaan ay hindi dumaan sa tamang proseso ng BAC o Bids and Awards Committee dahil sa pagbibigay ng regalo o pera. Ang korupsyon na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pribilehiyo ay kailangang harapin. Mahalaga ang pagsasakatuparan ng mga programang may kinalaman sa pagtataguyod ng integridad at malakas na pamantayan ng pag-uugali, pangangailangan at oportunidad. Ang mga hamong pang-ekonomiyang hinaharap ng Pilipinas ay may kinalaman sa mga isyong may malalim na pinag-ugatan. Ito ay kinapapalooban ng mga isyong may kinalaman sa kahirapan, lumalaking agwat sa pagitan ng mga mayaman at mahirap, at hindi maunlad na sektor ng agrikultura at iba pa. Mahalaga na maunawaan ang mga ito upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng pagtatapos ng kolonyalismo at imperialismo sa huling bahagi ng ika-20 siglo, ay hindi pa rin nawala ng tuluyan ang impluwensya ng mga kanluraning bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ay sa pamamagitan ng makabago at tahimik na paraan ng pananakop na tinatawag na neokolonyalismo. Ito ay tumutukoy sa pagsasamantala ng isang makapangyarihang bansa sa isa pang bansa upang may pagpatuloy ang mga kapakinabangang natatamasa nito sa papaunlad na bansa. Nagsisilbing hamon ang neokolonyalismo sa Pilipinas bunsod ng sumusunod na dahilan. Ang patuloy na pag-asa ng bansa sa mga dayuhang pamumuhunan at tulong. Ang patuloy na pakikilahok sa ekonomiya ng bansa ng mga dayuhang multinasyonal na karaniwang dating mga kolonyalistang bansa. Ang Pilipinas ay nakatali sa mga tuntuning idinidikta lamang ng mga namumuhunan. Sa pagpapatupad ng mga kondisyong ito ay maaaring mabaliwala ang kapangyarihan at kalayaan ng pamahalaan sa pagpapasya. Ang patuloy na pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduang pangkalakalan ay maaaring maging sanhi ng pananamantala ng mga makapangyarihang organisasyon o bansa. Hindi malayo na humingi ang nagkaloob na bansa ng pagkakataon na magamit ang likas na yaman at kapaligiran ng Pilipinas na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kalikasan, kaguluhan sa lipunan at konsentrasyon ng yaman sa kamay ng mga dayuhan. Ang multinational corporation o MNC ang karaniwang gumaganap sa papel ng neokolonyalismo. Ang pagpasok nito sa isang bansa ang pagsisimula ng hindi tuwirang pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mga umuunlad pa lamang na mga bansa. Ito ay maaaring magtatag ng operasyon sa isang umuunlad na bansa upang makinabang sa higit na murang paggawa at hilaw na materyales. Sa pangyayaring ito ay napagkakalooban lamang ng mababang pasahod ang mga manggagawa at kasabay ng pagkasira ng kapaligiran ng bansang papaunlad. Kadalasan, ito ay nauuwi sa sitwasyong ang MNC ang nagdidikta ng mga tuntuning makapagbibigay sa kanila ng higit na kapakinabangan. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay daan sa mga gawaing offshoring o paglipat ng maraming MNC mula sa maunlad na bansa patungo sa umuunlad pa lamang na bansa. Ginagawa ito upang maiwasan ang mahigpit na regulasyong pangkapaligiran at mataas na buwis sa maunlad na bansa. Ang pangingibabaw ng mga multinational companies sa umuunlad na bansa
ay maaaring makapigil sa pag-unlad ng mga lokal negosyo at makahadlang sa paglilinang ng industriya ng umuunlad pa lamang na bansa. Sa isang banda, ang MNC ay nakapagdadala ng puhunan, hanapbuhay at teknolohiya sa umuunlad na bansa na nakatutulong naman sa pang-ekonomiyang pag-unlad nito. Isang benepisyo rin sa isang umuunlad na bansa ang pamumuhunan ng mga MNC sa mga proyektong infrastruktura tulad ng mga kalye at power plants. Ang mahabang panahon ng pagkakautang ng bansa na may mataas na interes at maikling panahon ng pagbabayad ay maaaring mauwi sa siklo ng pag-asa ng bansa sa pag-utang. Maaaring maging sanhi ito ng kawalan ng katatagan ng pamahalaan at ekonomiya. Sa patuloy na pag-utang ng Pilipinas, ang bansa ay maaaring masangkot sa mga kasunduang hindi makakatulong sa mga hamong kinakaharap nito. Ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay laganap na issue sa bansa. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay nakapipigil sa pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang kahirapan at maaaring mauwi sa kaguluhan sa lipunan. Sa kabila ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay malaking bahagi ng populasyon ay namumuhay pa rin sa kahirapan. Ito ay ibinubunsod ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita ng mga mamamayan sa bansa. Matagal nang hamon sa bansa ang kawalan ng pundasyong industriyal. Ang Pilipinas ay nagsilbing pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales at mga produktong agrikultural ng mga kolonyalistang bansa. Ito ay pinalalapan ng alituntuning libreng batas ng pagpapalitan o free trade sa Estados Unidos na naghikayat ng ekonomiyang nakatuon lamang sa agrikultura. Iniwan ng mga kolonyalistang ito ang Pilipinas na hindi man lang nakapagpunla ng pundasyon para sa industrialisasyon. Nahadlangan ng mga pagkukulang na ito ang pagtatatag at pagpapasulong ng industriya na hindi rin nakaakit sa mga mamumuhunan sa bansa. Ang BPO at OFW. Sa mga nakaraang dekada ay kapansin-pansin ang pag-asa ng Pilipinas sa sektor ng serbisyo, partikular sa industriya ng business process outsourcing at remittance mula sa mga overseas Filipino workers. Inilihis ng pagbabagong ekonomiyang ito sa iilang pagkakataon ang atensyon palayo sa pagpapaunlad ng matatag na pang-industriyang sektor. Sa kabila ng mga ito ay sinisikap pa rin ng pamahalaan at mga stakeholder na maibsan ang mga hamon at isulong ang industrialisasyon. Layon ng Philippine Development Plan ang pagsusulong ng industrialisasyon. Ang agrikultura at food security. Ang agrikultura na isa sa pinakamahalagang sektor ng bansa ay nananatiling hamon sa pamahalaan dahil dito nakasalalay ang ekonomiya at seguridad ng pagkain ng bansa. Ang kakulangan ng sapat na kapital ng mga magsasaka upang mabayaran ang mataas na halagang gamit sa agrikultura tulad ng abono, pestisidyo at iba pa. Karaniwang nauuwi sa microfinancing o pangungutang sa mga moneylender na may malaking buwan ng interes sa mga magsasaka. Ang kakulangan ng pasilidad para sa mga aning produkto. Ang mga ani ay hindi naiimbak na maayos o tama kung kaya't napipilitang ibenta ito sa mababang halaga upang maiwasan ang pagkasira nito. Ang paglala ng suliranin sa climate change. Ang mataas na temperatura ay nagiging sanhi ng mahinang ani samantalang ang pagdating naman ng sobrang ulan ay nagdudulot ng baha na nakasisira naman sa mga pananim. Ang kakulangan ng oportunidad sa pamilihan. Nalilimitahan ang oportunidad ng maliit na magsasaka sa pamilihan sa dahilang wala silang kapasidad na makipagpaligsahan sa malaking pamilihan. Ang kakulangan ng makabagong teknolohiya at proseso. Ang lakas paggawa ng agrikultura sa bansa ay karaniwang kulang sa kaalaman at kasanayan sa makabagong paraan ng pagsasaka at pagpapanatili ng masaganang produkto. Sinasabi sa isang pag-aaral na hindi hangad ng mga magsasakang Pilipino na maging magsasaka rin ang kanilang mga anak hanggang hindi sila sigurado na magkakaroon ng malinaw na kinabukasan ang kalagayan ng agrikultura sa bansa. Bunsod nito, ang Pilipinas ay maaaring makaranas ng kakulangan sa mga magsasaka sa darating na mga dekada.
Ang hamon sa kultura at lipunan. Ang masiglang kapuluan ng Pilipinas ay mayaman sa tradisyong kultural at matibay na kamalayang panlipunan. Ngunit sa likod ng katotohanan ito ay madarama ang mga isyong nagsisilbing hamon para sa mga Pilipino. Ang pagkakakilanlang Pilipino. Ang Pilipinas ay napapalooban ng mayaman at magkakaibang pamanang kultura na nahubog ng daang-daang taon ng kolonisasyon, pandarayuhan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Bunsod ng kalagayang ito, ang konsepto ng pagkakakilanlang Pilipino ay hindi madaling matukoy at higit sa lahat ay umuunlad sa pagdaan ng panahon. Ang sumusunod ang salik at usapin kaugnay ng pagkakakilanlang Pilipino. Ang mga Pilipino ay may kakaibang pinagmulang Asyano na may matibay na tradisyong kanluranin. Kapansin-pansin sa isang modernong Pilipino ang kulturang may impluwensya ng mga Tsino, na sa simula pa lamang ay nakipagkalakalan na sa Pilipinas, at impluwensya ng mga kolonyalistang Espanyol at Amerikano. Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng mahigit 7,600 pulo, ito ay pinaninirahan ng maraming pangkat etniko na may kani-kaniyang wika, gawi at tradisyon. Ang bagay na ito ay naging sanhi ng katapatan sa interes ng isang partikular na rehiyon na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkalito kung paano ilalarawan ang pagkakakilanlang Pilipino, kung ito ay ibabatay ba sa rehiyon na kinabibilangan o sa kinabibilangang nasyonalidad. Dalawa ang opisyal na wika ng Pilipinas, Filipino na batay sa Tagalog at ang Ingles. Dahil sa bagay na ito, marami ang nalilito kung ano nga ba ang kanilang pagkakakilanlan, na bagamat ang mga magulang ay Pilipino, higit na magaling sa paggamit ng wikang Ingles ang kanilang mga anak, na bagamat mga Pilipino ay hindi nakakaunawa ng maraming salitang Pilipino. Ang maaaring pagkawala ng mga tradisyonal na pagpapahalaga at pamantayang moral na nakabatay sa tradisyong Pilipino sa kasalukuyang panahon ng globalisasyon, kung saan ang Pilipinas ay higit nang nakauunay sa pandaigdigang ekonomiya at kultura. Bunsod ng mabilis at tumitibay na pakikipag-ugnayang ito, maaaring mawala ang pagkakakilanlang Pilipino na higit nang nakikitaan ng kulturang kanluranin sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga usaping ito, ipinagmamalaki pa rin ng mga Pilipino ang mayamang pamanang kultural at kasanayan ng Pilipinas. Malaki rin ang hamon sa lipunan at kultura sa Pilipinas pagdating sa karapatang pantao. Ang kapakanan at kagalingan ng mga pangkat etniko. Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pangkat etniko at katutubong mamamayan na kilalang lumad o katutubo. Sa kabila ng likas na yaman sa kapaligiran ng mga katutubong mamamayan, sila ay maituturing na kabilang sa mga pinakamahirap at mahinang sektor sa bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong mahigit 100 pamayanang indigenous sa Pilipinas. 61% nito ay matatagpuan sa Mindanao. 33% ay matatagpuan sa Luzon, samantalang 6% ay nasa Visayas. Sila ay pinagkaitan ng karapatan at oportunidad na malinang ang kakayahan na makakaangkop sa mabilis at nagbabagong kapaligirang panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitikal. Ang mga pangkat na ito ay karaniwang naninirahan sa mga liblib na pook rural na hindi na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan. Dahil sa nasa liblib na mga pook, nalimitahan ang kanilang karapatan sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at oportunidad na pang-ekonomiya. Ang karamihan sa kanila ay nahaharap sa mga isyong may kinalaman sa pag-aangkin ng lupa. Ang kanilang mga lupaing minanapa sa kanilang mga ninuno ay palagian ng tinutuunan ng mga proyekto para sa pagpapaunlad, pagmimina at pagpapalawak ng agrikultura. Naipasa ang batas na Indigenous Peoples' Rights Act noong 1997 na nagtalaga ng pagkilala sa karapatan ng mga katutubong mamamayan sa kanilang mga lupain, integridad na pangkultura at pagpapasya sa sarili. Gayunpaman, sinasabi na ang implementasyon ng batas na ito ay hindi nagiging pantay-pantay. Ang issue sa gender equality. Ang gender equality ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pantay na karapatan, responsibilidad at oportunidad ninuman nang walang inaalintanang uri ng kasarian.
Ibig sabihin, ang bawat mamamayan na kabilang sa anumang kasarian ay kinakailangang magkaroon ng pantay na karapatan sa edukasyon, pangangalagang kalusugan, paghahanap buhay, katayuan sa pamumuno, pantay na pasahod para sa magkatulad na trabaho, kalayaan sa diskriminasyon batay sa kasarian, kaakibat ang pagbibigay galang sa uri ng kasarian at karapatan nito. Bagamat nakagawa na ng makabuluhang hakbang ang Pilipinas kaugnay ng gender equality kumpara sa ibang bansa sa rehiyon at iba pang bansa sa daigdig, kailangan pa ng pagsusulong ng higit na hakbang upang mapanatili ang mga nasimulan ng tagumpay na ito. At ang inclusive education. Ang inclusive education ay tumutukoy sa pagtiyak na ang lahat ng mag-aaral, anuman ang kakayahan o kapansanan ay tinatanggap, pinahahalagahan at sinusuportahan ng kanilang pag-aaral. Ito ay may kinalaman sa paglikha at pagkakaloob ng mabisang pagkatuto para sa magkakaibang pangangailangan ng lahat ng mag-aaral. Bagamat nakapagdala ng maraming kapakinabangan ang ICT at social media, ito ay nagdulot din ng makabuluhang hamon sa bansa. Ang hindi pantay na oportunidad o pagkakataong makagamit ng ICT ay lumikha ng digital divide sa bansa. Halimbawa nito ay ang hindi pantay na oportunidad sa paggamit ng internet at iba pang gadget sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang digital divide na ito ay nagpalawak sa agwat ng hindi pagkakapantay-pantay sa edukasyon na naging sanhi ng hindi pagpapatuloy ng pag-aaral, nakaranas ng mga isyu sa kalusugan ng isip at naharap sa limitadong oportunidad sa kinabukasan. Ang ICT at social media ay naging ugat din ng paglaganap ng maling impormasyon at balita na maaaring makamanipula sa opinyon ng publiko, makapagpahina sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon at makapagpaligalig sa lipunan. Ang labis na paggamit ng social media ay maaari ding mauwi sa pagkagumon sa paggamit nito, pagbubukod ng sarili sa iba at negatibong epekto sa kalusugan ng isip, partikular na sa mga nakababatang mamamayan. Ang ICT at social media ay nagbigay daan din sa paglaganap ng cybercrime tulad ng identity theft, online scamming at cyberbullying. Maalab na tagahanga ng sports sa mga Pilipino, ngunit ang bansa ay nahaharap sa ilang makabuluhang hamon sa pagtatamo ng pagtatagumpay sa pandaigdigang sports. Ito ay bunsod ng kakulangan ng sapat na pondo na nagiging sanhi ng kakulangan ng mga pasilidad, kagamitan, pagsasanay at kwalipikadong tagasanay at suporta para sa mga atleta ng bansa. Naaapektuhan din ito ng korupsyon, maling pamamahala sa pondo at hindi pagkakaunawaan sa mga samahan ng sports. Sa kabila ng mga hamong ito, ang Pilipinas ay patuloy na humahakot ng medalya sa larangan na ito. Ang bansa ay regular na kasama sa top 5 na kampyonato sa Southeast Asian Games sa pabago-bagong pwesto. Ngunit nananatili namang hamon ang lakbayin ng bansa sa pandaigdigang Olympics kumpara sa SEA Games. Ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig.